Right now pag-usapan naman natin ng, distribution shapes. Tatlo 'yan, isang symmetrical, ano ang symmetrical? Pantay. Yung isa naman skewed. Positively skewed ibig sabihin yung tail ay nandun sa kanan at kapag negatively skewed ang tail ay nandun sa kaliwa. 'Pag sinabi mong tail parang buntot, mamaya natin ma-appreciate 'no? So again, kapag symmetrical, ganito yan, symmetrical. Kapag positively skewed, tignan lang natin. Okay, so let's talk about symmetrical distribution. Sa symmetrical distribution, ang mean at tsaka ang median, tsaka ang mode ay equal. So balanse ito. So gagamit tayo ng tinatawag natin na bell curve. 'Di ba ang bell, paano ba magkukote ng bell, 'di ba ganyan? Symmetrical distribution. So lahat dito nag-a-align. Ang mean, median, mode mo ay iisa. Ito yung ideal na normal curve scenario. Paano ba 'to? Halimbawa, isang nakakuha ng 66, dalawa nakakuha ng 67, tatlo nakakuha ng 68, apat nakakuha ng 69, tatlo nakakuha ng 70, dalawa nakakuha ng 71, isa nakakuha ng 72. So kapag nilagay natin yan dito, isa nakakuha ng 66, o yon, isa nakakuha ng 66, ilan nakakuha ng 67? Dalawa nakakuha ng 67, tatlo nakakuha ng 68, apat ang nakakuha ng 69, tatlo ang nakakuha ng 70, dalawa nakakuha ng 71, tapos isa nakakuha ng 72. So ito yung tinatawag natin na normal curve, bell curve, Gaussian curve. Kumbaga symmetrical yung distribution ng score. Merong nandun sa pinakamataas, merong nandun sa pinakamababa at equal sila, no? And kumbaga lahat yung mean, median, mode ay puro nandun sa gitna. So the next time na narinig mo na, uy, normal curve, ito yon. Uy, Gaussian curve, yan yon. Uy, bell curve, yan yon. Ibig sabihin pantay at ibig sabihin iisa ang value ng mean, median, and mode. Paano naman kapag positively skewed ang distribution? 'Pag positively skewed ang distribution, mas mataas ang mean kaysa sa median. Basta tandaan natin yung mean nandun sa buntot 'no? At 'pag positively skewed, 'di ba 'pag positive usually 'pag meron tayong ano, ang positive ay nandito sa nasa kanan ang, positive 'no? Tapos ang, kaliwa nandun naman ng, negative 'no? So, ang high outliers pull the mean upward. So, kapag may outlier ka at binanggit na natin 'to kanina, 'pag may outlier ka sobrang layo dun sa typical na value, hinahatak nito 'pag sobrang taas. Mataas na outlier, hahatakin ko kayo pataas. Ganyan ang ginagawa niya. So, 'di ba kapag hinahatak ka pataas, positive 'no? So, tignan natin kung ano itong positive skewed distribution, 'yan. Sa positive, skewed, distribution, kumbaga ito, ayan o, positively skewed. Ibig sabihin ito yung buntot, imaginin mo lang ito ang, mataas tapos nandito yung buntot ng, bundok, yon. So, nandiyan sa buntot na 'yan, nandiyan yung, 'yan yung tinatawag natin na positively skewed or positively, nandiyan yung buntot 'no, skewed to the right. Again, skewed to the right or positively skewed. Bakit naging ganito? Kasi, apat ang nakuha ng, 66, tatlo nakakuha ng 67, tatlo nakakuha ng 68, dalawa ang nakakuha ng 69, dalawa nakakuha ng 70, isa nakakuha ng 71, isa nakakuha ng 72. So, anong ibig sabihin kapag positively skewed? 'Pag positively skewed, konti lang ang nakakuha ng mataas na scores. Kapag skewed to the right, konti lang ang nakakuha ng mataas na scores. Most ng mga kumuha ng exam ay merong mababa na score. So 'pag may nakita kayong positively skewed, uy, alam mo positively skewed, it doesn't necessarily mean na positive na mataas, positive matataas ang grades nila. Hindi, 'pag positively skewed, naku, mukhang konti lang ang nakakuha ng mataas na score, maraming nakakuha ng mababa na score. So kapag tumitingin tayo sa distribution of score at sinabi ng isang tao, alam mo, yung section A, positively skewed. Ibig sabihin kung positively skewed ang distribution curve nila, konti lang ang nakakakuha ng mataas at marami nakakakuha ng mababa. Siguro
Kapag positively skewed siguro mahirap yung exam kaya konti lang nakakuha ng mataas na score or baka hindi nag-review ang mga bata kapag positively skewed. Bakit? Kasi konti lang nakakuha ng mataas na score. Marami tayong makukuha na data by merely looking at the curve. Kung ganito ang positively skewed or skewed to the right, ano naman yung negatively skewed na distribution? Siyempre, ang mean less than median. Kasi ang mean nandun sa pinakamababa, no? Siguro ang usual score mo ay 51, 52, 53, 50 tapos biglang may outlier ka nandun 5. So lahat ng mga score niyo 5 tapos biglang may outlier, naku edi yun yung effect niya, hahatakin niya pababa. So again, ang mean is less than the median kapag negatively skewed. Ang long tail nito ay nasa left and ang mga low outliers hahatakin pababa. So ang mga mabababa, hinahatak pababa ang scores, ang mga matataas, hinahatak pataas ang scores. Kaya ang tendency ng mean ay sumunod kung nasan yung mataas or mababa na outlier. Tignan na natin ang negatively skewed. Dito sa negatively skewed, 66 ang isa ang nakakuha ng 66, isa nakakuha ng 67, dalawa nakakuha ng 68, dalawa nakakuha ng 69, tatlo nakakuha ng 70, tatlo nakakuha ng 71, apat nakakuha ng 72. Okay. So ito ang negatively skewed, bakit? Nandito sa left, skewed to the left 'to. Skewed, 'di ba 'pag skew patusok, ang skew mo ay yung basta yung buntot niyan 'no. So again, ito ang tinatawag natin na skewed to the left. Maganda ba ang negatively skewed? Well, maganda siguro 'to kung test scores, bakit? Ibig sabihin ng negatively skewed, maraming nakakuha ng mataas na score, ayan 'no. Ibig sabihin ng negatively skewed, hindi pala 'to negative kung ang pinag-uusapan natin ay score sa exam. Maganda pala 'pag negatively skewed yung section niyo, bakit? Okay, de-describe ko kayo. Ang section na 'to, ang distribution ng scores nila ay negatively skewed. Wow! Negatively skewed, ibig sabihin marami ang nakakuha ng mataas na score and konti lang ang nakakuha ng mababa na score. So again, yan ang negatively skewed distribution. So remember, 'pag negatively skewed, ang mean ay less than the median, mahaba ang buntot sa left, and low outliers pull the mean downward. So once more, ano nga uli ang tawag natin dito? Ito ang normal curve, Gaussian curve, bell curve, normal distribution curve, at ang mean median mode nito ay iisa, nandun sa sentro. Ang positively skewed naman, matataas ang matataas ay ano, ang pinakamadami ay yung mga nakakuha ng mababang score. So positively skewed, konti lang ang mataas, ang madami yung mababa ang score. Ano naman yung negatively skewed? 'Pag negatively skewed, konti lang ang nakakuha ng mababang score at maraming nakakuha ng mataas. Tandaan mabuti 'pag sinabi nating positively skewed, ito ay skewed to the right. 'Pag sinabi nating negatively skewed, ito ay skewed to the left. So kailan natin gagamitin 'to? Kapag normal ang data, yung mean 'no, yung average yun ang hahanapin mo. Pero kapag skewed ang data, positively skewed, negatively skewed, ang tendency kasi nito parang hinahatak yung mga scores eh. So hindi mo talaga alam kung ano ba talaga. So again, tignan mo na lang yung middle of the data set. So that can help you somehow have an idea about the central tendency of the population or of the scores. Yung mode naman, para naman yan sa categorical data. So ano ang most frequently visited na website, visited na bookstore, visited na bangko, visited na cinema, ano ang pinipili ng tao na favorite color, na favorite artist? So yung mode. Ang mode kung most frequently appearing si Taylor Swift, o edi yun yung mode. Mas maraming pumili dun eh. Ang median, middle of the data set. Kapag skewed ang data, kasi pag skewed ang data, merong outlier na nanggugulo dyan. So once more, ito ang score 5, 7, 7, 8, 9. Mag-compute naman kayo ng mean. At mag-compute din kayo ng median. At mag-compute din kayo ng mode. So meron kayong 30 seconds to compute the mean, the median, and the mode.
And siyempre congratulations sa mga tumama, tandaan mabuti ang pinaka-mean natin dito ay 7.2. Siyempre 5 plus 7 plus 7 plus 8 plus 9 divided by 5, 7.2. Ang median natin dito, ano ba ang nasa middle ng dataset? 7. Ano ba ang most frequently appearing? Yung mode. So, that's the best answer. So, once more, pakisagot, pakisagot. Which measure is most affected by outliers? Ano ditong measure of central tendency na hinahatak ng pinakamataas, hinahatak ng pinakamababa na outlier? Very good ang sagot mo kung sinagot mo ay mean. Ano naman ang middle value sa order data? Napakadali na lang nito. So congratulations kung ang sagot mo ay median. And syempre, ang most frequent value ay ang walang pinakaiba, walang alinlangan. Ang sagot mo dito ay ang mode. And syempre, ano ang best measure kapag skewed ang data? Dahil kumbaga pag mean ang kinuha mo, malamang yung mean hinatak ng pinakamataas na score, yung mean hinatak ng pinakamababa. So ano ang best measure? Ang best measure dito ay ang median kapag skewed ang data. And siyempre, kung ito ang dataset 10, 10, 11, 12, 100, ano kayang magandang measure? Mean, median, or mode? Pag 10 plus 10 plus 11 plus 12 plus 100, naku, ang taas ng mean nito, which is not representative of the real condition. So, ano pipiliin natin? Meron 'tong outlier. 'Pag may outlier, siyempre hahatakin niya ang mean, kaya anong mas maganda? Ang ginagamit natin dito ay ang median. And remember that mean equals the arithmetic average, the median is the middle value, and the mode is the most frequent. So always examine the distribution bago kayo pumili. Tingnan mo muna, ano pa 'tong distribution na 'to? Ito bang distribution na 'to ay ganito? Ano nga uli ito? Symmetrical. Puwede ang mean diyan. Siyempre ito naman ay skewed. Skewed to the left or skewed to the right? Skewed to the right. Kasi nandun, yung buntot niya, and positively skewed 'yan. And kapag skewed, median ang ginagamit to know the measure of central tendency. And what about this one? Siyempre, ano ito? Skewed to the left kasi nandun yung buntot. Basta kung nasan yung buntot, yun, skewed to the left, buntot sa left. Skewed to the right, buntot sa kanan, no? And ito naman yung tinatawag natin na negatively skewed. And once more, mean kapag normal, median kapag skewed ang data, and mode for categorical data.